everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. And today's vlog, isang loan app pa rin ito ang share ko nga sa inyo. And ayon sa loan app na ito ay pwedeng makahiram ng 2,000 hanggang 50,000 pesos na naman daw. At merong 3 months hanggang 12 months na loan terms. So akalain mo yon? Okay nga ba talaga ito? Kasi 3 months hanggang 12 months yung loan terms, may 0.08% nga daw na interest. Pero syempre mga beshies, bago nga natin ito busisihin, may good news nga po ako sa inyo kasi every Saturday, ako nga po ay namimili ng 3 na mabibigyan po natin ng cash, and every 25th of the month, nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan nga na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ina-upload natin kung saan nga ba tayo pwedeng umutang, yung tipong hindi nanghaharas or hindi nananakot. And here nga mga beshies, Happy Peso Pera Cash Loan App. Etong i-share ko nga po sa inyo. So, maaaring may ads ito na nakita nyo sa iba't ibang mga social media. Ayun nga, subukan natin kung okay ba. So, ito nga ay under ng Ishadari Lending Corporation. Ano ba? Kung ano-ano ata yung mga nilalagay nila na name. So, high credit limit nga daw hanggang 50,000 pesos, safe and authentic. Totoo kaya ito. And syempre, same na naman ito sa iba't ibang mga loan app na pagka-open mo ay kailangan nating maglagay ng valid mobile number. Same lang din sa ibang mga loan app. Pare-pareho lang din naman talaga itong mga loan shark. Pero hindi ko po kayo ine-encourage na umutang dito ha. Panoorin nyo lang yung buong video muna bago kayo mag-decide kung uutang ba kayo, kung manghihiram ba kayo sa loan app na ito or hindi. So by the way pala mga beshies, marami po akong mga followers sa aking Facebook page na nagsasabi sa akin na meron daw gumagamit sa mga videos ko, then talagang binubus nila yung mga videos para mang-scam. So ang ginagawa daw po yun nga po, ginagamit yung videos ko na yung app daw nila ay okay magpautang. Pero ayon sa mga followers natin na nag-try or nag-inquire doon sa mga video na yon, ang sabi daw ay kailangang magbayad ng 250 or 500 pesos or 900 pesos bago daw nila i-disburse yung loan proceeds. So, hindi po ako yun mga beshes ko ha. So, please lang mag-ingat po kayo sa iba't ibang mga nagpapanggap na nagpapautang sa inyo at sasabihin magbayad muna kayo ng kung ano-anong mga fees man yan bago nila i-disburse yung loan proceeds. Okay? So, hindi po totoo yung ganun mga beshes ko ha. Ayan, so mag-ingat po tayo sa ating mga inuutangan. So, here nga mga beshes, kailangan nating ilagay syempre or mag-upload ulit ng isang valid ID. So, Yumi din naman mga beshes yung pinili ko dito. Picturean nga lang natin yung isang valid government ID. So, ituloy ko lang mga beshes yung kanina ha. Lagi niyong tandaan mga beshes ko ha, na kapag ang isang nagpapautang kuno sa inyo ay nanghihingi ng pera bago i-disburse yung loan proceeds, kahit anong klaseng fee man yan or charges man yan, eh hindi po totoo. Kasi ang pag-uutang natin or ang pag-apply ay kung sakali na may mga fees man yan, ikakaltas lang nila yan sa loan proceeds. Hindi yung tipong sisingilin ka pa bago i-disburse. Kasi once na nakapagbayad ka sa kanila, ibablock ka na nila, then huyo ka na sa kanila, tapos sayang yung pera mo, di ba? So, mag-ingat po tayo. So, yun nga mga beshes, pag-upload natin ng isang valid government ID, meron po itong tinatawag na facial information or facial verification. So, itatapat nga lang ulit natin yung cellphone sa ating mukha, then i-follow nga po natin yung instruction. Sagutan nga lang ulit natin ito ha, itong education, yung marital status, number of credit cards, kung meron kayo, email address, kailangan daw po natin ilagay dito, yung gender, yung residential address. Next nga ay yung company name, yung company address, and company phone number at yung profession. And then yung working experience. After nun mga beshes, dito na po tayo sa emergency contact. Maglalagay ka lang din dito ng 3 na emergency contact. So dito, 3 lang yung hinahanap nila compared dun sa ibang mga loan apps, di ba, na 5 yung emergency contact. Next nga lang natin dito mga beshes, at eto na. Ilalagay mo kung saan mo gustong matanggap yung loan proceeds, pwede sa e-wallets or via bank. So sa akin nga mga beshes, e-wallets yung pinili ko dito via GCash. Pero aside sa GCash, pwede sa Paymaya, Coins, Grab. Submit nga lang natin ito mga beshes. Ito na, disbursal bank. So syempre GCash nga diba yung pinili ko. At ito na nga, 2,000 na naman daw mga beshes yung pwede kong mahiram dito. I mean, okay na yung application natin, 2,000 pesos. Tapos dito, interest ay 0 lang, other fees 0. Pero bumawi sila dito mga beshes sa service fee na 800 pesos. Kaya nga,
Doon sa 2,000 pesos na naaprubahan na naman, bali ang matatanggap lang ay 1,200. Same lang talaga itong mga bagong loan app na sinusubukan ko, na halos yung matatanggap na loan amount ay 1,200 dahil malaki yung mga kinakaltas nila na iba't ibang fees or iba't ibang mga charges. Kagaya nito, di ba 2,000 pesos, may service fee na 800 pesos, kaya nga amount received ay 1,200. Meron itong nakalagay na dalawang installment. Ang una ay sa October 27, 2024. So by the way po kasi mga beshes, nag-apply po ako ng October 21. So kung mapapansin niyo dito mga beshes, agad-agad October 27 ay kailangan ko daw magbayad ng 1,980. So merong nakalagay na second installment sa February 19, 2025, 20 pesos lang daw yung babayaran ko sa date na yon. Nakakaloka ito mga beses ko ha. Kunwari lang talaga itong 20 pesos na babayaran ko sa February 19, 2025. Pero dito pa lang nga sa first payment natin ay bayad na po tayo. Bayad na po ako sa aking utang. Kasi nga 1,980. Eh di ba ang natanggap ko lang naman ay 1,200 and hindi ko naman natanggap ng buo yung 2,000 pesos. So, bayad na po tayo talaga dito mga beses sa first payment. So, yung sinasabi ng app na ito na 3 months hanggang 12 months na loan terms ay hindi po totoo kasi dito nga sa dulo ng ating loan application, dito talaga makikita kung mahaba yung loan terms or hindi. And based nga sa experience ko as a user, ay 7 days lang po yung ino-offer na loan terms kasi nag-apply ako na October 21. Actually, 6 days pa nga lang ito, di ba? Kasi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 6 days pa nga lang yung loan terms. Then, kailangan ko nang bayaran yung utang ko dito. So, 7 days lang po talaga yung loan terms nito. Malaki yung service fee mga beshies. 800, akalain mo 2,000. Tapos 1,200 lang yung matatanggap. Kasi nga, kinaltasan na nila agad ng service fee na 800. Kaya hindi ko na naman nire-recommend yung loan app na ito, okay? So, sana po mga beshes, hindi nyo pa talaga utangan yung mga ganitong mga loan app, yung mga OLAS na may mataas na interest, napaka-short term lang, di ba? Kasi pag loan shark po kayo umutang, once na ngayon yung due date nyo, tas wala pa po kayong pambayad, asahan mo na talagang tatadarin ka ng iba't ibang text messages and calls. And yung sa mga text, baka may kasama pa yan na medyo may pananakot, diba? So, wag nyo nang subukan. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.